Pantaleon Alvarez, ang ingay na naman ha. Ito, pangatlo natin topic. Pantaleon Alvarez, maingay na naman. Sayang daw po, mga kababayan. Sabi ni Pantaleon Alvarez na sumisigaw ng pagbaklas ng suporta ng ating mga militar noong doon sa ay mautog. Sabi ni Pantaleon Alvarez, no, kawalan daw po sa administrasyong Duterte, Marcos etong pagbaba daw po ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Ibang klase ka, Pantaleon ha. Pagkatapos mo manahimik ng ilang buwan, eto, buhay na buhay ka ulit. Banat ka na naman. Paano mo nasabi? Di ba, inano ka nito ni VP Sara? Pinatasik, sinipa o ayaw sa iyo ni Inday Sara Duterte. Paano mo nasabi? Kung ang mamamayang Pilipino, nakikita po kung paano walang naging pag-angat o pagtaas ng antas ng edukasyon ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo, nako, sayang yung si VP Sara. O talagang ang hangarin mo lang, nyari, ipakita sa taong bayan, nako, ayan, tingnan nyo, tinanggal si Sara Duterte. Ang gandang asset niyan sa gabinete ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, tinanggal. Tapos iisipin ng taong bayan, naku, no, sayang pala, ganito. Sabi ni Alvarez. O talagang ang layunin mo lang manghimok ng taong bayan, ano po, para pababain ang Pangulong Bongbong Marcos at iangat si VP Sara. Narinig na namin sa iyo yan. No? Narinig na namin sa iyo yan. Ano sabi mo doon? Sabi mo, gusto mong tumahimik ang mga in-check, ang mga chekwa. Gusto nyong, mga Pilipino, gusto nyong tumahimik o manahimik ang mga chekwa dyan sa West Philippine Sea. Pababain nyo si Bongbong Marcos at iakyat natin si Sara Duterte. Di ho ba? Kaya yung mga pinagsasasabi ho nito, mga kababayan, ni Pantaleon Alvarez, wala na hong bilang yan sa mamamayang Pilipino. Kumbaga, buyok na lang po. Sagigilid na lang po, mga kababayan, para po sa panlasa ng Pilipino, yung mga sinasabi ni Pantaleon Alvarez. Dahil bistado ho, mga kababayan, kung ano lang ang nais nilang layunin. Biruin mo, taong bayan na yung nagsumigaw na bumaba doon sa pwesto para makausad naman yung ating edukasyon. Tapos sasabihin mo, sayang yan sa gabinete ni Bongbong Marcos. August 21 movement. Shout out Eduardo Yape, Janice Bailon. I love you, Mark. Napanaginipan kita kagabi. Diyos ko naman, Janice, ano na naman yan? Shout out sa iyo, Janice. Dennis De Lasso, Sir Tony Ninobla. Gandang gabi, Mark, at sa lahat ng loyalista watching from Japan. Iyo ba? Kahit ano na lang ho yata, mga kababayan, itong makita, no, na pwede at magkakaroon sila ng butas na may panlalaban sa ating presidente, sasabihin niya mga yan. Lalo na yan si Pantaleon Alvarez. Tahimik ka na! 2 buwan ka ng tahimik ka. O 1 buwan ka ng tahimik. Bakit? Okay na? Lusot na ba? Pinagbigyan ka na nila? Wag na lang si Pantaleon Alvarez. Hayaan mo na, patawarin na natin sa susunod na lang. O, di ba? Ngayon, maingay na naman si Pantaleon. Maingay na naman si Pantaleon, mga bossing. Siguro, nakahinga-hinga na ho ng konti. Siguro, medyo, okay na, kumalma na. No? Hindi na ako makakasuhan doon sa sinigaw kong may pagka-rebelyon, may pagka-sedisyon. Banat na ulit ako. Meron pa bang mautog ulit, mga kababayan? Siguro makikita ulit natin ang pagkabuhay o pag-angat o pagpanik ng entablado muli ni Pantaleon Alvarez. Bang klase ka, boss, ha? Ano din ho ito kasi madulas din ang bibig nito, mga kababayan. Siguro mahilig sa crispy pata. Malangis yung bibig. Kaya ho kapag ka pumapanik ng entablado,
hindi niya nakokontrol yung kanyang bibig, panay ano po, panay mantika siguro. Kaya yung puwede niya namang actually puwede niyang gawan ng paraan yun, eh. Ano ho, nang hindi siya mahahalata na sedisyon o rebellion yung kanyang sinasabi, puwede niyang gawan ng paraan yun. Kaya lang siguro baka medyo may kakulangan lang po. Halos ano, 1 buwan si Pantaleon Alvarez na nawala. Sa Congress kaya? Balita ko lagi daw absent yan, eh. Ano? Balita ko lagi daw absent. Baka ngayon mas lalong maging absent yan si Alvarez, mga kababayan. Bakit ho? Bakit to? Si Kibuloy siguro, siyempre nag-uugat-ugat na ho yun. Susunod mga kababayan, kapagka natuloy na ho yung ICC, ang susunod na medyo magtatago-tago na ho diyan, si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yan, kailangan ni Pantaleon Alvarez na talagang siguro mag-back and forth para alalayan ang dating Pangulo. Lagi ho siyang nasa dikit niyan, no po. Huli ko nga lang siyang talagang nakita, mga bossing, yung kailan ba yun? Yung nagpatawag ng ng press si dating Pangulong Duterte, tas nando'n siya sa gilid, ngingiti-ngiti siya. Nakakangiti pa siya do'n. Pero pagkatapos nung pagsigaw niya do'n sa entablado na mautog ng sedisyon, rebellion, wala na ho, parang naglahong bula na ho, eh. Ngayon na lang ho ulit, mga kababayan, medyo balik-balik itong si Pantaleon ho, mga kababayan. Lilipad na ang agila para magkalat ng paninira. Yung egol. Yung egol ba, lilipad na. Tapos palabas pa ho nila dyan, mga kababayan. Eto na, umpisa na ng labanan. Ha? Di ba panimula pa lang nakikipaglabanan na kayo? Ibinigay nyo na mga yung pinaka-the best ninyo? Binigay nyo na yung pinaka-the best ninyo, Bakit sasabihin nyo ngayon pa lang naglalabanan? Wala na. Kung kailan kayo nauubos sa kaumpisa ng labanan? Di ba? Pati pag-aaral nga ng skill para mahasa yung mga kababayan natin sa probinsya, tinututukan ng gobyerno. Kaakibat ang TESDA, di ba ang galing, sabi ni Miles Morata. Nananakot pa sila. Eto na, umpisa na. Ang pagbaba ni Inday Sara Duterte ay umpisa na ng labanan. Di kayo natatawa sa mga sinasabi ninyo dyan? Yung mga sinasabi nyo ay kabaliktaran ng katotohanan, eh. Yung malakas kayo. Sa malakas. Paubos nga ng paubos. Pati yung PDP ninyo, paubos ng paubos. Padapa. Ang malakas na nga lang yung PDP laban, eh. May with matching laban. Tinanggal pa yung laban. PDP wala nang laban. Salpakan mo ba naman ng Ipe, Salvador? Diba? Baka naman etong si Pantaleon Alvarez bigla hong mangarap na tumakbo ng senador. Sasamahan pa si Ipe, mga kababayan. Ipe, Salvador, Pantaleon Alvarez, naku po. Kung gagawin ninyo yon, humanap kayo nung pinakamalapit na basurahan. Lahat ng leaflets na ipapamigay nyo, dun nyo na lang ilagay. Hindi pa kayo masasayang maglakad. Hindi pa kayo masasayang mamigay sa kalsada. Wala eh. Walang boboto na kapag sinabi ho, mga kababayan, na Duterte boys o sa linya ng Duterte, itong politiko na to, tegi na ho ang niyan. Tegi na ho ang kandidatura niya sa 2025. Mga bossing.